Available na ang Gabunan voucher natin. Merong cash discount sa halagang 50 pesos ang unang 20 na tao na gagamit ng voucher code. Tandaan, unang 20 na tao lang ang pwedeng gumamit ng voucher code, kaya paunahan na lang. Ang voucher code natin ay JDFIJD. Ilagay lang ang voucher code na JDFIJD. Para magkaroon ng 50 pesos discount, yan lamang JIP, nariyan yung link ng Shopee account sa comment section. Maraming salamat. Teka. Ngayon kaagad tayo magnanakaw? Akala ko ba minsan lang gagawin? Bakit meron kaagad? Tanong ni Doroteo. Ngunit hindi na nagsalita pa si Nisita maging ang kambal. Tumango lamang ito habang nakangiti. Magmula ng araw na yun, pinasok na ni Doroteo ang gawain ng mga batang walang patutunguhan. Nilooban nila ang isang bangketa at sinira ang trangkahan. Nilimas ang mga naiwang gamit at kaunting pera sa loob. Matapos nun, sunod-sunod na ang mga naging kaganapan. Habang tumatagal, kasabay ng pagkakaroon ni Doroteo ng malawak na isip at impluwensya, pinasok na din ng bata ang pagdadala ng droga. Mga malalaking tao ang nasa likod ng sindikato at sa katunayan, tumiwalag na si Doroteo sa mga kaibigang bata at mag-isa na lang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Habang si Lolo Pabling naman, nangungonsumisyon dahil alam niya na ang gawain ng apo. Kahit anong payo, pagpapaalala at pagtuwid sa bata, hindi pa rin nakikinig si Doroteo. Ito na ang naitanim sa kanyang isipan magmula nang mamatay ang mga magulang. Ang hindi pantay na trato sa mga tao. Mga karaniwang bagay na nangyayari, pero ito pala ang maghuhulma sa bata upang maging masama. Hindi lang si Doroteo ang tagadala ng droga. Marami ding katulad niyang kabataan. Ito na ang nauuso ng mga panong iyon. Dahil kahit pabalik-balik ang mga batang ito sa kulungan, makakalabas lang din dahil sa batas na walang kinukulong na bata hanggat hindi pa umaabot sa tamang gulang. Lumaganap ang krimen at talamak na ang droga sa lugar. Pinamumugaran ng malaking sindikato ang buong bayan. Imbis na maging payapa, mas lumala lang dahil sa batas na naitatag. Karamihan sa mga mamamayan, tutol dahil nag-ugat lamang ito ng pangkalawakang krimen. Matalino ang mga kriminal. Batas din ang kanilang basihan upang makalusot sa mga gawain. Hindi iniintindi ng gobyerno ang kalakaran sa ibaba. Sa halip sa taas lamang nakatuon ang simpatsya. Kung sa bagay, nasa kamay nila ang kapangyarihan. Nasa edad 11 na si Doroteo ng mga sandaling iyon. Marunong nang humawak ng baril at napakabiyasa sa gawain. Kung makipag-usap din si Doroteo, daig pa ang mas matanda sa kanya. May isang salita at paninindigan ang bawat kataga. Kapag may gagawing masama, hindi nag-aatubili ang bata. Umabot pa sa punto na kamuntikan siyang makapatay ng pulis. Kaliwat kanan na ang bansag sa'yo sa bayan. Natatakot na sila sa'yo. Ano bang nangyayari? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi naman ako nagkulang sa paalala. Oo, kapos tayo sa buhay. Pero marangal tayong tao. Ngayon binago mo ang lahat. Pati na din ako eh. Iba na rin ang tingin nila sa akin. Alam mo bang hindi ako makatulog tuwing gabi kapag wala ka? Kinakabahan ako sa
sa tunog ng patrol kahit malayo. Kahit hindi papunta dito, iniisip kong ikaw yung huhulihin. Wika ni Lolo Pabling. Lo, kailan ba kayo naging panata tuwing gabi? Noon pa man, kahit hindi ko pa pinapasok ang gawaing ito, ganyan ka naman talaga eh. Umaalis ka nga nang hindi ko alam yung dahilan, di ba? Kahit nasa labas lang ako ng bahay, hinahanap niyo ako. At ang malupit doon, nakita niyo na ako eh, tapos hahanapin niyo ako. Tatanungin niyo ako kung saan ako nanggaling. Eish, ginaya ko lang naman kayo, Lolo eh. Alam kong may tinatago ka sa pagkatao ko. Pero sige na po, aalis na po ako. Bukas ako ng umaga uuwi. Wika ni Doroteo. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Lolo Pabling. Parang dumura ng patingala at siya din ang tinamaan ng sariling laway. Tama naman si Doroteo. Nagbubulag-bulagan si Lolo Pabling. Kahit hindi naman umaalis ng bahay ang bata, ngunit ang palagi niyang rason ay hinahanap niya ito. Sinusubaybayan ni Doroteo si Lolo Pabling sa mahabang panahon at kada pag-alis nito. Subalit sa tuwing susundan niya ay bigla na lang itong nawawala na parang bula. Napapadaan sa isang madilim na bahagi, sa anino ng poste, kahoy at iba pa. Bigla na lamang siyang mawawala sa unahan. Nagtataka si Doroteo dahil ang pinakamasaklap kapag umalis si Lolo Pabling, meron ng patay kinabukasan. Karamihan dito ay mga kriminal. Pinupuntahan ng bata ang bangkay at kadalasan, naririnig niya sa mga tao na isang kriminal na naman ang namatay. Pugante, magnanakaw, basta yung mga salot sa lipunan. Natatakot nga si Doroteo na baka lolo niya ang mamamatay tao. Masama pa naman ang gawain at baka pati siya ay madali din ng matanda. Isang gabi, nag-eksperimento si Doroteo sa sarili. Sinabayan niya ang pag-alis ni Lolo Pabling. Pumunta sa isang tindahan ng karne. Ang may-ari nito ay ang kaibigan ng lolo. Hinablot niya ang paninda. Tumakbo papunta kung saan madalas naglalaho si Lolo Pabling. Sumuot pa si Doroteo sa masukal na talahiban. Hinabol naman siya nung pinagnakawan. Sa kasagsagan ng pagtakbo, alisto ang bata sa bawat gilid. Inaalam kung meron bang susugod sa kanya. Ngunit nagmistulang baliw ang bata dahil wala namang humahabol sa kanya. Hanggang sa napagod na lamang ito, naisip na isoli na lang ang ninakaw dahil kaibigan ng lolo, hindi ito parte ng mga bibiktimahin. Iniwan niya ang karne at lumayo na sa lugar. Pagkarating sa tahanan, nagtataka si Doroteo dahil naroon si Lolo Pabling. Nakasimangot habang nakatingin sa kanya. Umakto naman si Doroteo na parang wala siyang maling ginawa. Hanggang sa biglang nagsalita si Lolo Pabling. Apo, lumapit ka nga sa akin. Anong ginawa mo ngayon? Pati yung kaibigan ko, hindi mo na pinalagpas. Ganyan ba kalupit yung isip mo? Wala kang konsensya. Pinapahiya mo ko, Apo. Wika ni Lolo Pabling. Diretso naman itong sinagot ng bata at sinabi. Nakatabo naman ang muka at hindi siya nakilala. Lolo, gusto niyo po bang malaman yung rason ko? May hinala akong kayo yung pumapatay sa mga salot sa bayan. Gusto ko lang naman pong patunayan eh. Pinuntahan ko po kung saan kayo nawawala. At meron po akong naisip. Inalam ko na ang mga sagot sa mga katanungan ko. At saka, paano mo nalaman na nagnakaw ako doon? Saka ang bilis niyong nakauwi ah.
Isa yan sa mga bumabagabag sa isipan ko. Tugon ng binata. Hindi kaagad nakapagsalita si Lolo Pabling. Parang napako sa mga binitawang kataga ni Doroteo. Nabaling ang tingin sa isang banda. Kitang-kita sa muka ang pagkabalisa. Hindi alam ng matanda na sinusubaybayan pala siya ng apo. Dito na naging seryoso ang muka ni Lolo Pabling. Siguro nga napapanahon na para sabihin sa'yo ang katotohanan. Tama ka, apo. Ako ang pumapatay sa mga salot. Kilala ko lahat ng masasamang tao dito sa lugar. Nag-aantay lang ako na magkamali sila ng galaw. Ang ilan sa kanila ay binalaan ko na, pero pinagtawanan lang ako. Naalala mo ba yung 2 bangkay doon sa bayan? Ako ang pumatay sa kanila. Hindi talaga kita hinanap. Yun na ang takdang panahon para lipunin ang mga taong yon. Kailangan kong magrason sa'yo, apo, para hindi ka maghinala. Pero sadyang malikot talaga ang isipan mo. At nalaman mo pa din ang tinatago ko. Pagpapaliwanag ni Lolo Pabling. At dagdag pa ng matanda. Si Lolo Pabling talaga ang nakita niya sa lumang larawan. Mahabang panahon na ang nakakalipas. Ang tunay na edad ng matanda ay 300 taon na. May lahi siyang aliwang o sa Bisaya ay aliwas. Mga sinaunang aswang nakasabay ng mga gabunan, burang at kubura. Isang klase ng aswang na matagal nang namumuhay kasama ng mga tao. Unti-unting naubos ang mga aliwang dahil isa-isa silang tinutugis. At sa katunayan, ilan na lamang ang natira sa kanila. Nagkalat lang sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan at probinsya. May tinayong organisasyon si Lolo Pabling. May miyembro na ilang mga tao at may mga kagaya niyang alimang. Maihahalin tulad sa isang death squad. May timbre si Lolo Pabling at lahat ng mga tauhan siya ang nagpapasweldo. Pumapatay sila ng masamang tao, mga abala sa paglago ng lipunan. Iba si Lolo Pabling. Sapat na sa kanya ang makatulong sa otoridad ng palihim kahit walang kapalit. Ito ang naging kabayaran sa lahat ng kasalanan niyang nagawa noon. Ang mga aliwang ay mga mersenaryo. Walang pinipili kung pumatay. Bata, matanda, mga inosente, basta yung mga walang kalaban-laban. Nagbago lang ang lahat ng umibig si Lolo Pabling sa isang mortal. Nagawang baliktarin ng asawa ang pananaw ng matanda. Hanggang sa magkaroon ng anak at tuluyang nagbago. Pero may ibang aliwang na ganun pa rin ang gawain. Pagkain ng mga tao na lalong nagpapainit ng ulo ni Lolo Pabling. Kaya maliban sa mga masasamang tao, pinapatay niya rin ang mga masasamang elemento. Iba't ibang klase ng aswang. Basta masama. Dumating ang araw na may nagtayo din ng isang grupo. Hindi nila katulad ang prinsipyo. Ito ay ang lipunin ang kanilang lahi at kasama sa ipapapatay si Lolo Pabling. Ang nagtatag nito ay isang sindikato. Sindikatong pinabagsak ni Lolo Pabling. Gumaganti na ang grupo upang maging malaya ang masamang gawain. Dating kasamahan ni Lolo Pabling ang mga magulang ni Doroteo. Ang grupo ng mga manunugis ang pumatay sa mga ito. Kaya may pare nung kasagsagan ng pagpatay upang bigyan ng tuldok ang buhay ng isang aliwang. Kapag hindi nilagyan ng orasyon ang labi, mabubuhay lang muli ang mga magulang ng bata. Kaya din dinukot ang mga bangkay
upang masigurado na hindi talaga ito mabubuhay pang muli. Hindi makagalaw si Doroteo. Nagmistulang statwa, nakanganga at hindi mapalagay ang mga mata. Totoo ang lahat ng narinig mo sa akin, Apo. Itinago ko ang pagkatao mo sa likod ng lugar na to. Kagaya ng mga magulang mo na nagpanggap bilang mahirap kahit hindi naman. Halika, Apo. Sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo para maliwanagan niyang isipan mo. Wika ng lolo. Kinilabutan si Doroteo. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Tama ang kanyang hinala. Aswang si Lolo Pabling. Dito na nabuksan at nabigyan ng kasagutan ang matagal na katanungan ng bata. Hindi niya alam sa sarili kung bakit kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan. Sinundan niya si Lolo Pabling. Nang makarating sa kalsada, may tinuro itong direksyon. Mga tao, mga nakatambay sa gilid ng daan. Sinabi ng matanda, galamay niya ang mga ito. Yan ang nagtitimbre sa kanya kung may titirahin bang tao. Yung tipong mga perwisyo sa lugar ang inaantabayanan ng mga galamay. Hindi pa rin makapagsalita si Doroteo. Balot na balot ng kilabot ang buong katawan. Yung tapang sa tuwing may gagawin na pagnanakaw, pagdadala ng droga, ngayon ay parang tuta na nabahagang buntot. Lalo pat narinig niya mula mismo sa lolo na pumapatay ito ng mga taong may masamang gawain. Ilang sandali pa. Nagulat si Doroteo nang may humintong sasakyan. Isang pick-up na kulay itim. Bumukas ang pintuan. Biglang may lumabas na isang matandang babae. Laking gulat ni Doroteo nang magsalita ito. Magandang gabi sa'yo, Pabling. Bakit bigla ka na lang tumawag? Aba, eto na ba si Dorotea? Apa, ako si Susana, ang lola mo. Kapatid ng lolo mo. Aba, malaki ka na pala. Wika ng babae na mas lalong nagpagulo ng isip ni Doroteo. Ano po? Lola? Talaga po ba? Tugon ni Doroteo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Apo. Tinago ko ang lahat. Hindi ito pansarili kung hindi pangkalahatan. Para sa iniingatang lahi ng aliwang. Wika ni Lolo Pabling. Umiling si Doroteo na wari hindi makapaniwala sa mga nakikita. Hinawakan ng lolo ang kanyang kamay. Marahang hinila ang bata kasabay ng pagsasabing sumakay na ng sasakyan. Hindi nakapagsalita si Doroteo. Unang beses makasakay ng bata sa magarang sasakyan. Sobrang kakaiba sa pakiramdam. Tumakbo sa isip ng bata kung saan siya dadalhin. Maaring sa lugar kung saan may mga aliwang na napakapangit. Lolo, ano po ba to? Saan po ba tayo pupunta? Natatakot na po ako eh. Wika ni Doroteo. Subalit sa halip na magpaliwanag ang matanda, tinitigan lang siya nito sa mata habang nakangiti. Mga 2 oras ang biyahe. Nakatulog na lang ang bata at pagkagising. Nakita niya ang sarili sa malaking bahay at nasa muebles ang bata. Kumislap ang mga mata ni Doroteo nang libutin ang loob ng tahanan. Bumangon, naglakad, at sinuri ang kabuuan. Lahat ng nakikita niyang mga kagamitan, bago lamang sa kanyang paningin. Lalong-lalo na ang mga antigong kagamitan.
Malagintong aranya, mga larawang pinta, pasilyong tela, lamparang nakahanay sa dingding. Siya lang mag-isa. Inisip ng binata na panaginip lamang ang lahat. Tinapik niya pa ang pisngi at kinusot ang mga mata. Hanggang sa nakarinig siya ng pagtawa. Boses ni Lolo Pabling. Lahat ng nakikita mo pagmamayari ng pamilya natin, pagmamayari ng mga magulang mo. Habang yung kapatid ko naman ay naroon sa kabilang baryo. Sa pamilya lang natin nananalay tayang mabuting adhikain. Nahimok ko silang magbago. Imbes na pumatay para sa sarili, bakit hindi na lang pumatay para sa ikabubuti ng iba? Yung masasama ang kainin at hindi yung mga inosente. Pagpapaliwanag ni Lolo Pabling. Lolo, ano po bang ibig sabihin nito? Bakit sa haba ng panahon, nakaranas ako ng kahirapan samantalang maunlad naman po pala yung buhay natin eh? Sabihin niyo po sa akin yung lahat. Oo, maaaring totoong aswang po kayo. Pero bakit parang taliwas ang mga naranasan ko sa totoong estado natin? Hindi ko po maintindihan eh. Tanong ni Doroteo. Gusto lang ipadanas ng magulang mo ang totoong pagbabago na higit pa sa hinahangad ko. Ang makamulatan ng hirap kaysa sa karangyaan. Ang makamta ng hinahangad sa mabuting paraan, kasabay ng paggabay sa iyo sa tama. Ito ang tinatawag na simula. Ang pagsibol ng bagong lahi na magsisimula sa mababang antas ng pamumuhay. Ang intindihin ng kapaligiran sa baba at hindi lamang sa itaas ng lipunan. Sana maintindihan mo na dapat maging pantay tayo, na dapat makibagay tayo sa mga tao. Pero anong ginawa mo? Imbes na makinig ka sa akin, binaliwala mo. Ganyan ba ang gusto mong buhay? Ganyan ba kita pinalaki? Wika ni Lolo Pabling. Hindi kumibo si Doroteo. Napaiyak ang bata dahil naalala ang sinabi ng mga magulang. Ito ang paulit-ulit na binabanggit sa kanya sa harap ng pagkain. Dapat maging mabuti paglaki. Itawid ang sarili sa kahirapan, ngunit sa mabuting paraan. Tanawin din ni Doroteo ang nasa paligid. Kung ano ang magiging plano sa mga tao na katulad nilang mahirap para umusad sa buhay. Naintindihan niya na ang adhikain ng lolo. Pinoprotektahan nito ang mga walang kalaban-laban at mahihirap. Nagbago ang pananaw ng bata. Naisip niyang bumitaw na sa mga masamang gawain at magbago. Tumatakbo sa isip ngayon ni Doroteo ang mga isiniwalat na katotohanan ng lolo. Kung ang mga magulang niya ay mga aliwang, malaki ang posibilidad na magiging ganto din si Doroteo. Habang nagmumuni-muni, sumunod siya kay Lolo Pabling palabas ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ng bata. Akala niya maganda din sa labas, pero nababalot ito ng masukal na damuhan. May nakikita siyang mataas na bakod sa harapan at kinakalawang na malaking trangkahan. Nakita din ni Doroteo dalawang palapagang bahay. Naalala ni Doroteo na ito yung nakita niya sa larawan. Nakakakilabot dahil ang daming mga rebulto sa paligid na lampas tao ang laki. Iba't iba ang itsura. May mga hayop, may mga tao at may figura ng demonyo. Nakatirik ang mga ito sa palibot ng tahanan. Sinabi ni Lolo Pabling na matagal na siyang hindi nakakauwi ng tahanan. Subalit may nangangalaga naman, pero hanggang sa loob lang
at hindi maaaring pumunta sa labas. Ito ay isa ding pagkukubli upang isiping walang nakatira sa tahanan. Ibig sabihin po, Lolo, magiging aliwang po ba ako? Wika ng bata na siyang nagpatigil kay Lolo Pabling sa paglalakad. Malalaman mo yan sa sarili mo kapag naging hayok ka na sa laman. Kailangan mo itong pigilan hanggat maaari. Huwag kang mananakit ng mabubuting tao. Masasama lang ang dapat biktimahin. Naiintindihan mo ba ako? Wika ni Lolo Pabling. Pinagpawisan ng malamig si Doroteo. Hindi nakapagsalita at kita sa muka ang matinding takot. Ilang sandali pa, biglang nagbukas ang trangkahan at may nakita ang bata na isang tao. Sa tansya niya ay binata na at nakasuot ng pambahay. Sinenyasan ni Lolo Pabling ang apo na manatili sa posisyon dahil siya ang sadya ng tao. Hinatid lamang ni Doroteo ng tingin ng lolo habang papalapit yung paparating. Nagkausap ang dalawa at kita ng bata ang kakaibang reaksyon ni Lolo Pabling. Yung bang naging seryoso. Nagkasalubong ang kilay at binaling ang atensyon sa malayo. Wari may iniisip na malalim hanggang sa tumingin sa kanya ang matanda. Kasabay nito ang pag-alis ng tao. Madaling araw na ng mga sandaling iyon. Lumapit si Lolo Pabling kay Doroteo at nagsalita. Dito ka lang at aalis ako. May kailangan akong gawin. Mamaya pagbalik ko, babalik na rin tayo doon sa barong-barong. Naway naliwanagan na ang isip mo sa mga nakita mo ngayon. Matapos magsalita ni Lolo Pabling, wari lilipad ang kaluluwa ng bata sa pagkabigla. Sa harap niya mismo nagbago ang anyo ng matanda. Kitang-kita niyang naglabasan ang ubaning balahibo. Paglaki ng mga mata, humaba ang mga kamay at lumaki ang katawan. Yung postura, parang taong may mukha ng pusa. May mga ngipin pang pantay ngunit napakatulis. Hindi nakagalaw si Doroteo. Pinandilatan pa siya ng mga mata at sinabing huwag nang uulitin ang mga masamang gawain. Mas intindihin ang kalagayan ng mahirap at ipagtanggol sila sa masamang gawain. Matapos nun, tumalikod na ang kanyang lolo at bigla na lang itong lumundag sa masukal na damuhan. Gumapang sa pader na parang gagamba hanggang sa naglaho ito sa patingin ng bata. Napalunok ng laway si Doroteo. Hindi na malayang naihina pala siya sa salawal ng dahil sa takot. Nanginig ang buong katawan at ilang sandali pa. Kumaripas na siya ng takbo papasok ng tahanan. Muli ang voucher code natin para sa discount ng Gabunan hoodie at t-shirt ay JD FIJD. Nariyan ang link ng Shopee natin sa comment section. Maraming salamat.